So, hi guys. Ngayon ko lang ito mag-voice over. For how many months? Mag-iisang taon na next month. Ngayon ko lang siya i-voice over. Kumusta naman? Siyempre, medyo mabigat, masakit. Kung gusto mo siyang kalimutan dati, hayaan ko na lang siya dito sa cellphone ko. Gusto ko siyang i-voice over kasi hindi ko alam kung paano ko siya i-voice over. Tapos parang, nag-iisip na lang ako ng iba kasi ang sakit-sakit maalala na na-scam ka nga. Para first time sa akin nangyari na ma-scam ako. Sus ko, tumanda ka na tapos ngayon ka palang na-scam. So, ano ba story nito? Bakit ko ba ito nakilala? Inintroduce to ng kapatid ng friend ko, tapos yung friend ko sumali dito. Tapos sumali na rin ako kasi nga araw-araw may kita sila eh. Syempre may konting inggit ka tapos lalo na pagluhaan ka sa trading, 'di ba? Lagi akong loss sa PSE, sa crypto, last year to guys, as in. Pero bago nangyari yon, gumaganda yung performance ko sa PSE, sa crypto. Maganda na talaga, may discipline ako. Kumbaga, hindi ako atat, hindi ako nagre-revenge trade. Wala talaga, as in very calm lang ako nun. Tapos ngayon, eto, pumasok to si Qubit sa buhay namin. Tapos, syempre kung titingnan mo yung nila, yung app niya, parang, hindi nga app eh, website nga lang eh. Alam mong may something, alam mong hindi maganda. Parang, house show lang to, ganun. Alam ko yon, ramdam ko yon. Pero pumasok ako, sabi ko, baka before, may ako, 1 month lang ako dito or before December, out na ako nito. Parang may ganun lang akong nasa isip nito. So, ayun, pumasok ako, tapos nag-deposit ako, nakalimutan ko na magkano yung una kong deposit, $100 yata. Basta $100, tapos ginawa kong $300 na lahat, nag-add ako ng 200. Bago ako nagpasok, kunyari $100, nagpasok ako. May ano pa yun, dito, na-withdraw ko pa yun. So, sabi ko, okay, sige, mag-deposit ako ulit. Ganun ko siya nakikita. Pagkapasok ko, nag-withdraw ako. So, sabi ko, pwede naman palang i-withdraw. Ganon. Pero alam ko talaga, ang gulo talaga nitong computation nito. Magulo talaga pagpasok mo, tapos paglabas mo, ang laki ng fees, ganon. Pero okay lang kasi kumikita ka naman. Ang lang dito, araw-araw kang kumikita. Sa crypto parang hindi ganon. Parang araw-araw ka talaga dito kumikita. Pero yun ay quantum, di ba? So, parang ang galing naman nito quantum na to. Quantum ba tawag dito? Ang galing naman dito kasi panalo ka lagi eh. Kumbaga duda ako dito sa qubits na to. Pero wala, kasi nga, mukha tayong pera, ayan, go with the flow tayo. At saka since na-withdraw ko naman, at saka medyo matagal konti ng withdrawal nila, mga 1 hour yata bago ka makapag-withdraw. Tapos sabi ko, okay lang, at least may evidence ako na naka-withdraw ako. Nag-add ako ng 200, so 300 na lahat. Tapos, alam ko, nag-add pa ako. Parang, nagiging total nun, mga 800 plus na talaga yung pera ko. So, ayun, naka-add ko. Tapos, syempre, araw-araw kang kumikita, parang hindi ko iisipin na kikita ko ng ganito eh. Kasi lagi akong loss sa crypto, lagi akong loss sa PSE. So, sabi ko, okay na, mag-add kaya ako ng malaki. Parang ini-expect ko na talaga, mga 1M na talaga eh. Ano kaya ipasok ko dito, 500 to 1M? Yun talaga, totoo to, 500 to 1M. Ano kaya kung pasok ko dito, tapos i-out ko lang din kagad? Kaya ko ba? Yung parang, kasi makikita mo dun, ang lalaki din ng mga nagtitrade, ang laki din ng mga kinikita nila. Pero totoo to guys, kumikita talaga. Yung iba talaga, nag-withdraw sila, kumikita talaga. Alam mo talagang house yan, pero alam ko yun. Pero with timing, Diyos ko naman, tiniming ko pa talaga tong scam. Kaso na-timingan talaga ako. Ayun, dahil allure na allure ako at gustong-gusto ko talaga magdagdag. Actually wala pa akong 1 month nito. Parang nagsimula ako September last month. Ewan ko, makikita ko naman sa nakalimutan ko na guys eh. Tingnan ko sa record ko, mayroon pa akong record dun eh. I-video ko rin yun kung anong laman nun. Nung October kasi, birthday ko, tapos nag-hotel din kami nung after ng birthday ko, sa birth week ko to, nag-hotel kami dito sa BSA Tower, malapit sa SM Mega Mall, 20 at saka 21, October 20 to 21. So, October 20, parang may na si Fidem, PSE trader siya, si Fidem, siya na, parang scam to, ganyan-ganyan, para may pina-review sa kanya. Tapos ngayon, syempre yung mga tao parang natakot, nagwi-withdrawhan. Tapos 20 yun guys, sabi ko, withdraw ko na kaya. Yun yung guts ko, parang yun yung ramdam ko eh, na i-withdraw ko na kaya. Tapos yung kaibigan ko, ayaw niya mag-withdraw. Sabi ko, sige, sama na lang ako sa kanya. Hindi ko na lang siya i-withdraw muna. Tapos kinabukasan, okay pa naman, maayos pa naman yung kinabukasan. Sabi ko, ano kaya kung i-withdraw ko? Ganyan. Alam mo guys, hindi na makaka-withdraw, hindi na makakalabas kasi nga due to daw, marami daw gusto mag-withdraw, ganyan-ganyan. Kumbaga yung system daw, ganon-ganon. So para sa akin, kampante lang ako, day 1 pa lang yun guys. Kampante pa lang ako, 21 yun. Kampante pa lang ako, okay. Tapos kinagabihan, nag-close. Kumbaga parang nagkaroon daw ng problema yung system, ganon-ganon, nag-close. So hindi na namin ma-check, hindi na namin malaman, ganyan. Nag-freeze lang, nag-close lang. Nakalimutan ko kung na-check pa ba namin or nag-close talaga siya, ganyan. O balik na lang daw kung kailan matatapos, ganyan. Tapos noong 22, bumalik naman talaga. Sabi ko, saya-saya namin pero hindi kami yan yung may nakalagay dyan noong 22. October 22
dito hindi kami maka-withdraw. Pero okay pa rin, pwede ka pa rin mag-mine, pwede ka pa rin alam mo yung mag-deposit ng pera para magkumita ka, parang gano'n. Nakalimutan ko ano yung tawag doon. So pwede pa rin. So okay lang sa akin, sabi, yung takot ko, hindi pa ganun ka 100%. Kahit ng 21, hindi pa ganun ka 100%. Pero may konting ano na hindi ibabalik yan. May ganung pag-asa pa. So noong 23, parang hindi na rin yata ako makakapag-mine. Oo, parang gano'n. Oo, hindi mo na magagalaw yung pera. Oo, hindi mo na pwede siyang kumbaga para ma-mine man lang or ma-trade ulit, ganyan. Hindi na. Tapos noong 24, as in, nawala yung pera. Hindi ko alam ano ibig sabihin ng nawala yung pera. Hindi na namin makita. So, naghihintay pa rin kami. Tapos binigyan kami ng palaro. Ayan, makikita naman dyan. May mga palaro dyan. Ayun, yun na yung extreme na takot na ako nung 23, 24. Sabi ko, patay, ang laki ng pera na pinasok ko. Parang nakalimutan ko pero parang kung makikita mo dyan, nasa 800 na. May kasamang commission na kasi yan, guys. Kumbaga, yung earn ko, may kasama na kasi yung 800 na yun. Pero parang lumalabas, 700, 600 plus, o 700 plus lang yung pinasok ko talaga lahat total. Yun na yung, sabi ko, uy, patay, paano na to? 24, hindi na talaga, as in, nag-close na siya, ganyan. I mean, nakikita pa, tapos nag-close siya, hindi siya, tapos saka siya bumalik ng 27, and then, yun, wala na, picture na lang. As in, ganun yung 20, 22, 23, 24, at saka 27. Parang, nung 24, 25, 26, pwede ka pa maglaro palaro-laro pa ako nun As in, nag-enjoy din naman ako sa game niya. So, nung 27, wala na talaga, scam na talaga. Wala na talaga kami makuha, hindi na namin ma-open yung website, wala na talaga sin total. So, ayun, yun yung pagkakaalala ko sa mga, sa mga na videohan ko or na screen record. Yun yung pagkakaalala ko, yung mga umiyak ako nun, guys, hindi ko malaman, as in sobrang hirap, 2 days ako na lugmok, ang hirap. Guys, ito pa ha, magkano lang ba yung na-loss ko sa $800, mga ganyan, 30 plus lang, merong iba 100,000, merong iba millions, ganun kalalaki yung mga in-invest nila. Pero ako maliit lang, pero sobrang sakit sa akin nun kasi, alam mo yung pinakamasakit nun, nagkamali ka na naman. Kasi nga, bakit ko pinatulan to? Lagi akong loss sa trading, sa crypto, sa PSE, tapos yung business, wala pa akong business, ganyan. As in, wala talaga. So, ayun, sabi ko, nagkamali na naman ako. Kasi, kakapasok ko lang, gumanda lang performance ko ng konti. 1 month pa lang gumanda yung performance ko sa crypto, sa PSE. Tapos, na-scam ako. Alam mo yung sobrang sakit. At hindi lang ako. Marami kami. Yung kaibigan ko, tsaka yung kapatid niya, ganyan. At saka yung tito nila, ganyan. Marami kaming na-scam talaga. So, okay lang yun kasi marami kang kasama pero masakit talaga. Alam mo yung pinakamasakit yun yung na-scam ka, yung salitang na-scam ka, tsaka yung nagkamali ka na naman. Alam mo yun yung pinakamasakit doon. Tapos yung syempre as in sobrang lugmok ako noon, gano'n. Sabi ko saan ba ako pupunta, parang wala na akong mapuntahan. Parang hindi yata ako para dito sa mga pag-crypto na, parang hindi ako mag-grow, ganyan. Pero ayun, sobrang sakit nun, guys. As in sobrang iyak ko noon 2 days, 3 days. Tapos yung kaibigan ko strong yun tayo ka lang dyan, kaya natin yan, ganyan. Na-scam siya, mas malaki pa nga sa kanya pero kaya niya, strong siya ganun. Ako talaga nanghina talaga ako, kasi nga, lugmok na ako, tapos nilugmok na naman ako. Alam mo yung ganun. So, emotionally tortured ako noon, hindi ako makapag-isip ng maayos talaga, as in, nag-stop talaga yung mundo ko noon. Ganun pala yung pakaramdam na na-scam ka, no? Ang liit lang nun sa akin para sa iba. What more na yung iba? Yung iba kasi nagsanla pa, nagbenta pa ng ari-arian, yung mga ganun para lang makabili ng ganitong alam mo yun sakit, sobrang sakit talaga. Tapos syempre ngayon ko lang na-realize na maliit lang pala yun kumpara sa iba. Pero nung mga panahon na yun, masakit sa akin yun, malaki na sa akin yun. Parang buhay ko na yun, mundo ko na yun. So ayun, dun ako nasaktan talaga. Tapos ayun, inano naman ako ng kaibigan ko. Kumbaga parang ginay talaga ako ng kaibigan ko at malaki yung utang na loob ko doon. Tapos yun, ito yung kwento ko talaga ng Qubits, guys. Gusto ko lang alalahanin tong panahon na to dahil masakit talaga siya. Masakit masakit magkamali. At yung too good to be true, wag na talaga. Alam mo yung guts ko talaga, nung una ayoko pa Tapos sabi ko, sige nga, try ka na nga lang, ganyan. Disama lang ako sa kanila. Tapos ngayon, pinalaki ko ng pinalaki. At saka, thank God na rin. Dahil, kung walang nagsabi nun, kung walang, parang gumanda pa nga yung buhay ko. hindi gumanda. Ayun. Kasi, kung hindi yun
kung hindi nabanggit ni Fidem yun na gano'n, baka nag-invest ako ng malaki. Nag-uisip na talaga kami ng kaibigan ko, no, invest pa tayo, ganyan, lakihan na natin. Di ba? Tapos out na lang tayo, ganun. Ganun yung datingan namin. Pero, buti na lang din, may good side naman din. Buti na lang din na hindi naman invest lahat. Kumbaga, malapit na eh. That week na lang talaga eh. Di ba? Kung na-invest namin, patay kami. Ang sakit-sakit nun. So, yun lang sa mga ano dyan, mag-ingat kayo. Huwag kayong padalos-dalos mag-invest. Pag-aralan nyo muna mabuti. Kung may feeling kayo na platform pa lang nila, may feeling kayo na mali na to, wag nyo na ituloy. Kasi mahirap nyo na makuha yun. Mahirap nyo na maibabalik yun. At saka, ang hirap-hirap bumalik sa alam mo yun, sa reality, yung ibabalik mo yung sarili mo sa dating ikaw. Sobrang hirap, yun. Tsaka dun sa mga ano dyan na hindi naman na scam, wag nyo nang i-bash. Kasi masakit pala talaga. Pag naririnig mo yung, ito pinapagalitan, ito binabash, na scam, ganyan, masakit talaga. Halos ayaw mo na lang manood, ayaw mo na lang magbasa-basa sa Facebook, ganun. Ganun siya kasakit. So, yun lang, lesson learned, wag masyadong greedy, pag-aralan yung papasukan. At saka kung may red flag na alam mo na may red flag, invest lang ng kaya mong i-loss. So, kaya ko naman i-loss yun, pero hindi pala. So, anyways, thank you na rin dahil na-save din ako. Kung hindi, 500,000, 1 million, wala na. Thank you na, goodbye na. Hindi ko alam kung saan ako. Emotionally tortured ako, baka wala na ako. Ayun. So, yun lang. Thank you.